Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan po natin ngayon ay kalagayan ng ating bansa. Sabi ko nga, noong paman, ngayon ko lang naranasan ng ating gobyerno sa ngayon, walang inatupag kung hindi politika. Walang ginawa kung hindi magpalabas ng fake news. Tapos sila ngayon na nagbabawal ng fake news, na sila naman ang nagpapakalat ng fake news. Parang baliktad nga eh. Hindi, ang tanong ko lang sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng Pilipino, Duterte ka man, Marcos ka man, o neutral ka, pakiusap ko na lang sa lahat, kung ikaw ay Duterte, huwag na tayong manira. Yung bang magsalita na, may bumayad sa akin ng 250,000 o 1 million para murahin ko lang si Marcos. May ganun eh. So yun ang ibig ko sabihin, paninira. Sino ang may gawa nun? Yun yung tanong doon. So normally, ang nag-utos nun sa Marcos administration. Sila nag-utos nun eh. Sila nagpapublish eh. Now, sa side na naman ng Duterte, pakiusap ko rin lang naman, huwag na tayong sumakay sa kanila. Facts yung ating sasabihin. Yung katotohanan ba, na huwag tayong gumawa ng kwento. Katulad halimbawa, talagang si Inday Sara na ang mananalo 2028. Sa isang banda, nakakatulong kay Inday Sara yon. Pero ang problema lang, iniinsulto nyo rin yung kabila. Iniinsulto rin yung kabila na mag-react. Dapat sana facts. Kasi sa totoo lang naman talaga, mga kababayan. Para sa aking opinion sagutin nyo na lang kung mali ako. 66 years old na ako. Naranasan ko na ang Marcos Senior administration, paakyat hanggang sa junior. Ito lang ang administration na hindi ko maintindihan. Ano bang priority nila? Ito lang ang hindi ko maintindihan. Ano bang priority nila? Okay. Siguro hanggang lang tayo kay Aquino o kay GMA. Sa panahon ng GMA, maraming bumatikos kay GMA, pero walang personalan. It's politics. It's politics in general. Walang personalan. Maraming bumatikos. Pero, may mga ginagawa si Gloria Arroyo sa kanyang bansa. May nagagawa, may nakikita ang taong bayan. Pagdating kay Pinoy, walang gaanong batikos sa panahon ni Pinoy. Kumbaga nagkalma lahat. Yung mga politika ay patuloy pero hindi gaano katindi ng bangayan kay Pinoy. Marami rin siyang nagawa, pero hindi ko, para sa akin to, opinion ko ito o hindi ko rin naramdaman ang mga nagagawa niya. Pero wala akong masabi sa panahon ni Pinoy. Hindi siya gumanti kay GMA. Wala siyang pinagigantian. Wala siyang pinagigantian si Pinoy. Dahil kay GMA at saka IRAP, hindi rin paggaganti, kumbaga yung sitwasyon ngayon na nagagawa ng presidente at saka vice president. It because politics yun. Sandali lang di ba? Dahil si Irap Estrada, si Pangulong Irap Estrada, sa totoo lang naman siya. Hindi siya gumagawa ng magic na magbabayad para suportahan siya. Hindi. Kasi nga, ang taong bayan nasa kanya So hindi niya sinamantala na bayaran ng tao.
para lang kampihan siya. Okay, dating sa Jimmy, kay Pinoy, ganun rin, ano. Now, pagdating ni Duterte, sa panahon niya, wala siyang pinaimbestigahan na mga previous na talagang personalan na investigation. Normal process, trabaho na ng mga cabinet secretary. Pero wala siyang specific guidance na imbestigahan niya mga politician. Wala siyang ginawa. Hindi niya ginawa yan kasi nga, politika. So, ang daming kasalanan ni Pinoy, katulad yung sa SUP 44. Mga iba pang controversial, yung nangyari sa Manila, yung hostage drama, nakapalpakan ni Pinoy. So, lahat ng iyan ay hindi pinaimbestigahan ni Duterte. Wala siyang, kumbaga, ginantihan. Normal process lang yung gumagana doon. At hindi niya pinapakialaman ang mga department. Ang kanyang focus lang is drug war. Kasi drug war, sa aking opinion at analysis lang, kaya galit siya sa drugs kasi ang mga anak niya nadamay, na mahirap rin kontrolin. Yes, naranasan ko yan 2025 o 2007, naranasan ko nung ako'y nag-conduct military activities sa Olongapo City, na kung saan nandoon si former U.S. Secretary Dino, na yung kanyang barangay rin na in term na lang natin na is otiko. Kaya nga in term na ginagamit ni Secretary Dino is, sabi niya, ang pinaka-chismoso sa barangay ay ang kapitan. Lahat ng nangyayari sa barangay, si kapitan ang nakakalam. And that is my term. Kaya pag nagpupulong-pulong ako sa barangay, sorry kapitan real talk lang tayo. Kapitan ninyo ang pinaka-chismoso dito sa inyong barangay. Lahat ng nangyayari, anumang nangyayari, patungkol sa pamilya, patungkol sa ano paman, alam ni kapitan yan. Kasi lahat ng sulok ng kanyang barangay, may tao si barangay captain. So, yun yung nakikita, kaya ginaya ng sekretary din. May isang kapitan sa akin, hindi ko lang nalimutan ko yung barangay, yung last barangay papunta sa barangay, sa municipality of Subic, nalimutan ko yun, sa mga resort. Sabi niya, kapitan pa ako noon Kapitan ba ako? Major na. Major na siguro. Major, sana matulungan mo ako. Mawala sana mga drugs dito sa aking barangay. So bilang isang military at nagkakandak activities for peace and order, so damay ang drugs. So during the operation doon ko sa kanyang barangay, sabihin ko, kasi binulong na sa akin kung ano mga information. Malaking pasalamat ko, Major, kung mawala ang drugs dito. Sige, wala tayong problema. Ang problema lang daw, ang drug lord ay bata ni Governor Magsaysay. Sabi ko, hindi ako naniniwala na bata ni Governor Magsaysay. Pero reverse psychology na. Hulihin natin. Pag nahuli natin, dalhin natin kay kapitan. Dalhin natin kay governor kung tao niya o hindi. So, ang ginawa ko, kasi maraming pulong akong ginawa nun, ang ginawa nung pinaka-in charge, kung sino man yan na may hawak sa drug lord, pumunta sa Philippine National Police Provincial Headquarters, doon nagtatago. Ginawa ko na ngayon, binibisita kong Provincial Headquarters. So, ang ginawa niya, doon siya nag-standby sa
sa Hanjin, yung gumagawa ng mga barko ng South Korea, ano? Gumagawa ng barko. So, yun yung nangyari. Na ang point ko dito, mga kaibigan, napunta lang ako doon dahil yung halimbawa kay former President Duterte na galit siya sa drug kasi ang anak niya nadamay sa drugs na napakahirap pigilin. Ganun rin yung kapitan sa Olongapo City. Galit na galit siya sa drugs kasi dalawa niyang anak apektado. Kaya galit na galit siya sa drugs. So, parang ganun ang mindset ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang naman talaga marami ng bansa na pinapatakbo ng drugs. Kaya ayaw ni Duterte yan. Nilabanan niya ang drugs, nilabanan niya ang komunista. Kaya ngayon, ang kalaban ni Duterte, dalawa. Komunista at saka drugs. So yun nangyari. Kaya yun, nakakulong si Pangulong Duterte sa DAE kasi nga maraming extrajudicial killing daw. Okay, punta tayo kay Marcos administration. Kay Marcos administration, sagutin niyo ako. Huwag niyo sasabihin sa akin na kakantsawan niya ako, ganon-ganon. Hindi, dapat sagutin niyo yung sinasabi ko. Ha? Sasagutin niyo, hindi yung magtutya lang kayo, ganto-ganto. Mula 2022, wala akong narinig na pinagdidebatihan sa Congress, pinag-aawayan kung saan. Ano ba ang nagawa ng Marcos? Ano ba accomplish ng Marcos? Puro siya politika discussion. Lahat ang binibira na ang mga Duterte. Kasi nga, yun ang kalaban nila sa election 2028. Kaya itong administration na ito, politika, ang target nila 3 terms. Kung 3 terms yun, 6 di 18 years. Grabe. Gusto niya sundan yapak ng kanyang tatay. Ay, grabe naman kayo. Sabi nga ng iba, dugo na yata ng Marcos. Kaya may classmate nga ako, ayaw na mag-apelidong Marcos Gahaman. Pero naniniwala ako sa administrasyon ngayon. Dahil nga bangag yung presidente natin, iba ang nagpapatakbo ng ating Pilipinas. Isa na niyan si First Lady. Dati si Romualdez, wala naman si Romualdez, nag-away-away sila. Mayroon pa ako isa na suspect ko na naging executive secretary nung sa administration Aquino. So, yan yung nagpapatakbo sa Pilipinas. Biro mo, 6 years kasi nagpatakbo siya. So, meaning, alam niya yung takbo ng Pilipinas. Kasi nga, siyang naging executive secretary, matawag natin yan, the small president. Siguro mas malawak pang alam niya kaysa kay President Aquino doon sa executive secretary. Una, abogado, di ba? Si First Lady, abogado, di ba? Yung sinasabi ko, nakalimutan ko apelyido abogado rin. So, ang nagpapatakbo ngayon sa Pilipinas, na nagpapaikot ng Pilipinas, mga abogado. Kaya ngayon ang mga abogado hindi magkaintindihan ano ba ang tamang batas. Hindi na, hindi ko maintindihan Mga abogado naman lahat na nagsasalita, pero sabi ng another side, hindi, mali yan. Sa other side, tama yan. Naku, Diyos ko. Walang arbiter. Ang arbiter natin is Supreme Court. Di wala rin nangyari Supreme Court. Hindi rin kaya ng Supreme Court. Pero kahit paano, sasalita ng Supreme Court. Now, dito natin mapatunayan kung ang Supreme Court ay makokontrol na ng Marcos because magre-retard na yung dating Chief Justice by November yata. So, sila na ngayon magpapatakbo ng Pilipinas. Sa totoo lang mga kaibigan, mga kababayan ko, we are now martial law. Ang kulang na lang is declaration of martial law. Sa totoo lang, walang gumaganang batas. Walang gumaganang batas ngayon. Ang dami ng pinail ng criminal charges
against the administration, parang walang naging resulta. Almost 3 years. Pero, ang Marcos administration, pag sila nag-file, halos lumulusot, may decision. Ang hindi lang kaya nilang decisionan, yung impeachment. Dahil hindi nila kaya kasi kulang ng mga insufficient. Now, hahanap sila ngayon ng butas, paano hindi makatakbo sa Inday Sara. Yun yung gagawin lang, paano hindi makatakbo sa Inday Sara. So, yun ang pinakahudas na decision ng administration. Hindi sila patas lumaban eh. Kaya nga yan, ang kinakabahan ko, kung huhudasin nila by 2028. Now, ang sambayan ng Pilipino hindi magkaisa. Di sayang yung paghahanda ng mga naghahanda ngayon sa eleksyon. Kasi ang karamihan ngayon, ang kanilang utak ngayon is eleksyon by 2028. Paano kung dayain? Mananalo si Inday Sara. Yes, mananalo talaga si Inday Sara. Pero paano kung nadaya? May magagawa ba kayo? May magagawa ba tayo? Nangyari na sa dating presidente. Sinabi ng Supreme Court, illegal. Pero bakit nandoon sa day, hindi na natin mabawi? Yun yung point ko doon. Pasensya kayo mga kaibigan kasi hindi ako namumulitika. Ang akin lang ay galing sa puso, labanan ang mga tiwali sa gobyerno at labanan ang Partido Komunista. Yun lang yung akin. Labanan ng korupsyon, labanan ng komunista, and that's it. Hindi ako mamumulitika. Ang dami nagsabi, tumakbo ka ng party list, for what? Magnakaw ako? Para magka-budget, sir. Ay, hindi ko kailangan ng budget kung mandurugas rin ako. Tingnan mo ang Congress ngayon. Iilan lang yung lumalaban sa mga tiwaling congressmen. Mga duwag ang congressmen katulad sa Negros. Di ba? Sa Negros. Ang dapat magtanggol dyan yung mga congressman. Na mo ang ginawa ng sundalo, ang trabaho ng sundalo, magpatupad ng batas, magpatupad kung anumang batas na inatang sa kanila ng taong bayan. Taong bayan ang nag-uutos sa sundalo, kaya wag niyo sabihin na militarisasyon, wag niyo sabihin na dapat wala ng sundalo dito. Ay di ba kuhin ang batas para matapos na, di ba? Hindi yung sundalo ang pag-initan nyo. Ang sundalo ay nagtatrabaho lang para sa kanila. Maraming salamat.